Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nananatiling nakabantay ang Pilipinas sa paglaganap ng Ebola virus. Bunsod ito na naging deklarasyon ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern. Ang mga kaso ng Ebola virus ay karaniwang matatagpuan sa Democratic Republic of Congo kung saan hindi bababa sa 100 ang suspected deaths habang nasa 400 naman ang suspected infections. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, isang eksperto sa infectious diseases, malaking bagay ang pagdedeklara ng health emergency ng WHO para mapanatiling alerto at mapag-ingat ang lahat saan man sa mundo. Meron ding rare strain ng Ebola na tinatawag na Bundibugyo na ayon kay Dr. Solante ay wala pang bakuna sa ngayon. Samantala, may tuturing na wala pang high risk na paggaganap ng Ebola virus ang Pilipinas. Okay, ang Pilipinas ay sa tingin ko hindi high risk for this, no? Kasi magiging high risk lang tayo kung merong makapasok ditong nanggaling doon at may mga sintomas at merong infection, no? Pero meron naman tayong mga ginagawa base dito sa report ng Department of Health na yung sa pagpasok pa lang, mga border control, sinusuri kung may mga lagnat, may mga sintomas at anong mga bansa ang pinanggalingan. Sa ibang balita, hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang nakita nilang 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City na umano'y red flag. Ayon kay Tino, mula ito sa 80 kontrata ng flood control projects mula 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paulo Duterte. Noong nakaraang taon, isinumite na ito ni Tino sa Independent Commission for Infrastructure kung saan tinanggap pero wala anyang naging aksyon hanggang sa tuluyang matapos na ang operasyon nito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media accounts at PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.